Madilim ang kalangitan nang tumahak sa masukal na daan ang magamang sina Densyo at Igme. Sa kanilang likuran, tila nakabuntot ang malamig na hangin at nakikinig ang mga punong kahoy sa bawat yapak nila. Ang amang si Densyo, isang batikang albularyo, ay kilala sa iba't ibang baryo dahil sa kanyang husay sa paggagamot at paggamit ng mga orasyon laban sa masasamang espiritu. Ang anak niyang si Igme, bagamat bata pa at nasa edad 20, ay mabilis matuto at bihasa na rin sa paggamit ng mga halamang gamot at dasal na pamana ng kanilang lahi. Ngunit ngayong gabi, hindi karaniwang paggagamot ang kanilang pakay. Sila'y naglalakbay upang magpanggap ng mga naliligaw at tuluyang makapasok sa isang baryo na matagal nang pinag-uusapan sa mga karatig lugar. Isang baryo na pinaniniwalaang pinamumugaran ng mga aswang. Ama, bulong ni Igme habang pinapawi ang kaba sa dibdib. Sigurado ka bang ito na ang tamang daan? Baka tayo'y totoong maligaw. Huwag kang mag-alala, anak, sagot ni Densyo habang pinipisil ang batong anting-anting na nakasabit sa kanyang dibdib. Matagal ko nang pinag-aralan ang lugar na ito. Kapag natuntun natin ang baryo, mapapansin nila tayo. Gagawin natin ang papel ng mga inosenteng nagkamali ng landas. At kapag sila'y nagtiwala, doon tayo kikilos. Ang kanilang misyon, iligtas ang mga bihag na naririnig nilang dinudukot at ikinukulong ng mga aswang. Ayon sa mga ulat ng mga nakaligtas, ang mga biktima'y inihahanda para sa isang malaking pista ng kadiliman. Isang pagdiriwang ng mga aswang kung saan iniaalay ang laman loob ng mga tao bilang handog sa kanilang supremo. Habang sila'y naglalakad, biglang umalingaw-ngaw ang huni ng kuwago at sumabog ang kaluskos sa damuhan. Hawak agad ni Igme ang kanyang maliit na bote ng lana. Minana mula sa kanyang ina na pumanaw sa kamay ng mga nilalang na ngayoy kanilang pakay. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado si Densyo at nagbulong ng isang orasyon ng proteksyon. Sa kabila ng dilim, may kumikislap na liwanag sa malayo, tila mga sulo. Pinalakas nito ang kabog ng kanilang dibdib. Ama, iyon na ba? Tanong ni Igme. Oo, anak. Iyan na ang baryo ng mga halimaw. Lumapit sila sa pinto ng baryo kung saan nagbabantay ang dalawang anino. Nang lumapit sila, lumantad ang mga muka ng mga bantay. Mapuputla, may mahahabang kuko at mga matang nagliliyab na tila nanlilisik sa dilim. Mga estranghero, wika ng isa. Anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Kami po'y mga naglalakbay mula sa kabilang baryo. Magalang na tugon ni Densyo, pilit na pinapakalma ang tinig. Naligaw kami sa kagubatan at nakita ang inyong liwanag. Maaari po ba kaming makisilong ngayong gabi? Nagkatinginan ang dalawang bantay. May ngisi sa kanilang labi, tila ba may nalaman silang sila lamang ang nakakaunawa. Pagkatapos ng ilang segundo, itinuro nila ang daan papasok. Pumasok kayo, may lugar para sa inyo. Bukas na bukas, ipakikilala kayo sa aming kapitan. Habang papasok sina Densyo at Igme, dama nilang pumasok sila hindi lamang sa isang baryo, kundi sa isang bitag. Sa mga aninong gumagalaw sa paligid at sa mga matang nakamasid, batid nilang ang bawat hakbang ay maaaring maging huli nilang paghinga. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mahigpit na hawak ni Densyo ang kanyang agimat at sa kanyang isip ay iisa lamang ang dasal. Ililigtas namin ang mga bihag kahit buhay ang kapalit. Pagpasok ng mag-ama sa loob ng baryo, agad nilang napansin ang kakaibang katahimikan. Walang ingay ng mga aso, wala ring mga batang naglalaro o mga matatandang nagkukwentuhan sa harap ng kanilang mga bahay. Sa halip, ang naroon ay mga nilalang na tila mga tao, ngunit may mga matang kumikislap kapag natatamaan ng liwanag ng sulo. Ang mga bahay ay yari sa lumang kahoy at pawid, ngunit may kakaibang marka sa kanilang mga pintuan.
mga simbolo na wari ukit ng mga kuko, hugis bilog na may mga guhit na parang araw na napilipit. Ama, bulong ni Igme, pilit na ikinukubli ang takot. Parang ibang mundo ito, para bang hindi baryo ng tao. Tandaan mo, anak, marahang tugon ni Densyo. Ito ang mundo nila, hindi atin. Huwag kang magpakita ng panghihina, kundi makakahalatang hindi tayo karaniwang tao. Habang naglalakad sila, may ilang nilalang na nagmasid, mga babae na sobrang maputla. Ang ilan ay may mahabang buhok na tumatakip sa mukha. May mga kalalakihan namang nakasando, ngunit ang mga bisig ay may maitim na batik na tila sugat na hindi gumagaling. Sa kabila ng lahat sila ay ngumiti nang may pag-aalinlangan, waring nagtatago ng mga ngipin na matatalas. Dinala sila ng mga bantay sa isang malaking bahay na bato sa gitna ng baryo. Dito nakatira ang tinatawag nilang kapitan. Sa loob, sinalubong sila ng isang lalaking matangkad, matipuno at may presensyang nangingibabaw. Ang kanyang mga matay sing itim ng gabi at ang tinig ay malalim na parang mula sa ilalim ng lupa. Mga panauhin, wika ng kapitan. Anong pangalan ninyo? Ako po si Densyo at ito ang aking anak na si Igme. Magalang na sagot ng albularyo. Kami po ay naglalakbay at napadpad dito. Hinihingi po sana namin ang inyong mabuting loob na makisilong ngayong gabi. Sandaling tumingin ang kapitan kay Densyo at Igme. Waring sinusuri sila gamit ang mga matang kayang tumagos sa kaluluwa. Ngunit maya-maya, ngumiti rin ito at pumalakpak. Dalawang babae ang lumapit, may dalang mga pagkain, nilagang karne, kanin at alak na kulay pula. Ngunit nang makita ito ni Igme, napansin niyang ang karne may kakaibang anyo. Hindi baboy, hindi rin baka. Sa kanyang pagdududa, bumigat ang kanyang dibdib. Anak, bulong ni Densyo, magpanggap kang kakain. Huwag mong ibuhos ang iyong pagdududa sa mukha mo. Sa gitna ng kainan, may narinig silang mga ungol na galing sa ilalim ng bahay na bato. Mga tinig na tila ba humihingi ng saklolo, mabilis na nagkatinginan ng mag-ama. Ama, mga tao iyon. Bulong ni Igme, pilit itinatago ang kanyang galit. Oo, sagot ni Densyo habang mahigpit na pinipisil ang kanyang agimat. Narito nga ang mga bihag. Matapos ang kainan, nagsalita ang kapitan. Napakapalad ninyo at nakarating kayo dito, Densyo at Igme. Nasa tamang oras kayo, sapagkat bukas ay ang dakilang pista ng aming baryo. Malugod kayong aming isasama. Ang tinig nito ay may halong pananakot at panunubok. Sa bawat salita, lalong lumalalim ang kabog ng dibdib ng mag-ama. Ngunit sa loob-loob nila, alam nilang sila'y nakapasok na sa lungga ng halimaw. Habang naglalakad sila palabas ng bahay, may isang nilalang na babae na biglang humawak sa braso ni Igme. Maputla ito, ngunit ang mga matay puno ng lungkot, hindi ng halimaw. Mahina itong bumulong. Kung gusto ninyong mabuhay, huwag kayong magpakita ng takot. At kung hanap nyo ang mga bihag, nasa silong sila ng bahay na ito. Napatigil si Igme at agad na tumingin sa ama. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nawala na ang babae sa dilim, iniwan silang mag-ama na puno ng tanong at kaba. Sa gabing iyon, bago sila dinala sa isang lumang kubo na kanilang tutuluyan, nagbulong si Densyo ng orasyon at naglatag ng pulbos na itinago sa supot, isang proteksyon laban sa masamang nilalang. Ama, tanong ni Igme, paano kung mahuli nila tayo bago pa natin mailigtas ang mga bihag? Anak, sagot ni Densyo habang nakatingin sa labas, kung saan ang buwan ay natatakpan ng ulap. Dito nagsisimula ang ating tunay na laban. Madaling araw pa lamang, ngunit hindi na nakatulog ng mahimbing sina Densyo at Igme. Sa labas ng kanilang kubo, dinig nila ang mga yapak at bulungan ng mga nilalang na tila nagbabantay.
Ang bawat kaluskos ng hangin at tunog ng mga kuliglig ay may halong pangamba. Habang nakaupo sa papag, hawak ni Igme ang maliit na krus na bakal na iniabot ng kanyang ama bago sila maglakbay. Ito ang tanda ng kanilang angkan ng mga albularyo, pananggalang laban sa dilim. "Ama," bulong ni Igme, "narinig mo ba kagabi? Ang babae, sinabi niyang nasa silong ng bahay na bato ang mga bihag." "Narinig ko, anak," sagot ni Dencio habang hinahaplos ang agimat sa kanyang dibdib. "Ngunit hindi pa ito ang oras. Kailangan muna nating tiyakin kung paano tayo makakababa nang hindi nahuhuli." Bandang 6:00 ng umaga, dumating ang isang nilalang na naganyong matanda. May bitbit itong basket ng pagkain, kamote, saging at isang palayok ng sabaw na kulay abo. Sa itsura nito, halata ang amoy ng bulok na laman. "Mga panauhin," wika ng matanda. "Ito ang almusal. Mamayang gabi, ipapatawag kayo ng kapitan upang makiisa sa paghahanda para sa pista." Ngumiti lamang si Dencio, sabay tango. Ngunit pagkasara ng pinto, agad niyang itinapon sa gilid ang sabaw. "Hindi ito pagkain ng tao," anya. "Ama, baka laman ng tao yan," sagot ni Igme. Nanginginig ang boses. Nagkatinginan silang mag-ama at sa mga mata nila'y iisang damdamin, galit at pagnanais na tapusin ang kalupitang ito. Pagsapit ng hapon, nakahanap ng pagkakataon si Igme. Habang inaasikaso ng mga nilalang ang pag-aayos ng plaza para sa pista, nagkunwari siyang nag-iigib ng tubig sa poso. Ngunit ang totoo, dahan-dahan siyang lumapit sa bahay na bato kung saan naroon ang kapitan. Sa likod ng bahay, natuklasan niya ang isang pintuang bakal na halos natatakpan ng mga halamang gumagapang. Nang idikit niya ang kanyang tainga, narinig niya ang mahihinang tinig, mga iyak, mga pag-ungol at mga bulong ng paghingi ng tulong. Mga tao nga, bulong niya sa sarili, "Ama, ang tama, narito ang mga bihag." Mabilis siyang bumalik sa kanilang kubo at ibinalita ito kay Dencio. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto. Naroon ang isang batang babae na maputla at may dugo ang labi. Siya ang parehong babae na lumapit kay Igme kagabi. "Wala tayong oras," mahinang sabi ng babae. "Ako si Miling. Isa akong tao na kinuha nila para gawing alay. Ngunit nakahanap ako ng paraan para makalapit sa inyo. Kung gusto niyong iligtas ang mga bihag, sundan niyo ako mamayang gabi." Nanlaki ang mga mata ni Igme. Ngunit si Dencio ay nanatiling kalmado, tinitimbang ang bawat salita ng dalaga. "Bakit mo kami tinutulungan?" tanong ni Dencio. "Dahil..." Nanginginig ang tinig ni Miling, "Kapatid ko ang isa sa mga bihag at hindi ko hahayaang lamunin nila ang dugo niya sa pista." Sandaling katahimikan. Pagkatapos tumango si Dencio. "Sige, Miling, gagawin natin. Ngunit kailangang tiyakin mong hindi tayo mahuhuli. Gabi na. Ang buong baryo ay abala sa paglalagay ng mga sulo at palamuti para sa pista. Ang ilan ay nagtutulos ng mga baboy ramo at mga kambing, habang ang iba naman ay nagbabalat ng mga prutas na hindi pa kilala ni Dencio at Igme. Ngunit sa kanilang pangamoy, may halong amoy ng dugo sa hangin." Tahimik na dinala ni Miling sina Dencio at Igme sa likod ng bahay na bato. Doon, itinuro niya ang pintuang bakal. Mabilis na binunot ni Dencio ang maliit na bote ng langis at pinahiran ang kandado habang bumubulong ng orasyon. Makalipas ang ilang saglit, kusa itong bumukas na walang ingay. Sa loob ng silong, bumungad sa kanila ang nakapangingilabot na tanawin. Mga lalaki at babaeng nakatali sa mga poste. Ang ilan ay wala ng malay, ang iba na may nanginginig sa gutom. May mga batang umiiyak, pinapatahan ng kanilang mga ina. "Ama," halos lumuha si Igme. "Hindi na natin pwedeng ipagpaliban ito."
Lumapit si Dencio sa isa sa mga bihag, isang matandang lalaking halos wala ng lakas. Agad siyang nagdasal, inilagay ang kanyang palad sa noo ng matanda at binigyan ito ng kaunting lakas mula sa kanyang orasyon. Ngunit bago pa sila makagawa ng hakbang para palayain ang lahat, biglang narinig nila ang malalakas na yabag sa itaas ng bahay. Mga tinig ng mga aswang na nag-uusap. "Kapitan, handa na ang lahat para sa pista. Dalhin na ba ang mga bihag?" Nanginginig si Miling habang hawak ni Igme ang kanyang krus. Si Dencio na may nanatiling matatag at sa kanyang isip ay iisa lamang ang plano. Ngayong gabi, magsisimula na ang pagliligtas. Nang sumapit ang hating gabi, muling nagising ang baryo. Ngunit hindi ito ang karaniwang kasayahan ng mga tao. Ang bawat kalye ay may nakasinding sulo na kulay berde ang apoy, nagbibigay ng kakaibang liwanag na tila apoy mula sa ilalim ng lupa. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng dugo at usok na parang pinagsamang insenso at nasusunog na laman. Sa gitna ng baryo, nakahanda ang isang malaking plaza. May nakatayong altar na yari sa itim na bato, at sa ibabaw nito ay nakapahiga ang isang batang lalaki. Nakatali ang mga kamay at paa. Ang kanyang mga matay nakapikit, ngunit maririnig ang mahihinang pag-iyak at pagsusumamo. Nakatago sina Dencio, Igme at Miling sa likod ng mga punong kahoy malapit sa plaza. Mahigpit na hawak ni Igme ang kanyang krus at ang maliit na bote ng langis. Si Dencio na may nakapikit, tahimik na bumubulong ng isang matinding orasyon para ihanda ang kanilang lakas. "Ama," bulong ni Igme, "hindi na natin pwedeng hintayin pa. Papatayin nila ang bata." "Tama ka, anak," sagot ni Dencio. "Ngunit hindi tayo basta-basta makakapasok. Kailangan nating hintayin ang tamang sandali." Unti-unting nagsidatingan ang mga aswang. Ang ilan ay nag-anyong karaniwang tao, mga lalaki't babaeng payat, nakasuot ng simpleng barot saya, ngunit kapag lumapit sa apoy, makikita ang tunay nilang anyo. Mga mata na nagliliyab, balat na kulay abo at mga ngipin na mahahaba't matatalim. Sa unahan ay dumating ang kapitan, suot ang isang mahabang balabal na itim. Kasama niya ang isang matanda na nakasandal sa tungkod. Ito ang tinatawag nilang Supremo, ang pinuno ng kanilang lahi. Ang mukha nito ay kulubot, ngunit ang mga mata ay naglalagablab sa pula, tila apoy na hindi namamatay. "Mga kapatid," sigaw ng Supremo, "ngayon ay ang gabi ng ating dakilang handaan. Ang dugo ng mga bihag ang magiging lakas natin upang mas lalo tayong lumakas at makapangibabaw sa mga baryong tao." Nag-ingay ang lahat ng mga aswang, nagtilian at nagsayawan sa paligid ng plaza, parang mga gutom na hayop na sabik sa karne. Dinala ng mga bantay ang ilan pang bihag mula sa silong ng bahay na bato. May mga babae, matatanda at ilang kabataan. Lahat sila ay nakagapos at ang ilan ay halos hindi na makalakad sa sobrang panghihina. Tumulo ang luha ni Miling nang makita ang kanyang kapatid na babae. Isang dalagitang halos walang malay, nakatali at nakadapa sa lupa. Hinawakan niya ang braso ni Igme, pilit na pinipigil ang sarili. "Hindi ko kayang makita siyang lamunin nila," bulong ni Miling, nanginginig ang tinig. Muli, tumingin si Dencio sa kanyang anak, ang kanyang mga matay seryoso, puno ng galit at tapang. "Igme, ito na ang sandali. Kapag nagsimula ang ritual, doon tayo kikilos. Huwag kang matakot. Tandaan mo, ang ating dugo ay hindi natatalo ng dilim." Itinaas ng Supremo ang kanyang tungkod at biglang nagdilim ang buong baryo. Ang apoy ng mga sulo ay nagkulay itim at ang hangin ay umikot na parang ipu-ipo. Nagsimula silang umawit ng kakaibang dasal, mga salitang hindi maunawaan ni Igme, ngunit ramdam niyang galing ito sa kailaliman ng impyerno. Isa sa mga bihag ang itinulak sa altar. Isang aswang na babae ang lumapit,
nakalabas ang mahahabang dila na tila basabik sa dugo. "Ama!" sigaw ni Igme, hindi na makapigil. Ngunit bago siya makalabas mula sa pinagtataguan, pinigilan siya ni Dencio. "Sandali lang anak, kapag sumugod tayo ng hindi handa, mamamatay tayong lahat." Ngunit bago pa makalapit ang aswang sa bata, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang bote ng langis na hawak ni Igme ay kumislap at mula rito'y naglabas ng liwanag na parang apoy na bughaw. Napatingin ang Supremo at Kapitan. "May mga dayo sa ating baryo," sigaw ng Supremo, galit na galit. Nagkagulo ang mga aswang, nagsiliparan at naglabasan ang kanilang tunay na anyo. May mga pakpak, may mahahabang kuko at mga matang kumikislap sa dilim. Tumayo si Dencio, inilabas ang kanyang agimat at sumigaw ng dasal. "Sa ngalan ng liwanag, sa bisa ng dugo ng ating mga ninuno, lumayas kayo, mga anak ng dilim." Sumiklab ang liwanag mula sa kanyang katawan at pansamantalang nabulag ang mga aswang. Mabilis na sinunggaban ni Igme at Miling ang pagkakataon. Nilapitan nila ang mga bihag at pinutol ang mga tali gamit ang maliit na patalim na dala ni Igme. "Magtakbuhan kayo," sigaw ni Igme sa mga bihag. "Sumama kayo sa amin kung ayaw niyong lamunin ng mga halimaw na ito." Isa-isang kumawala ang mga bihag, ngunit nagsimula na ring makabawi ang mga aswang. Muling nagliwanag ang plaza at ang mga nilalang ay sumugod ng sabay-sabay. "Ama, sila'y paparating." Tumindig si Dencio sa gitna, hawak ang kanyang anting-anting at krus. Ang kanyang tinig ay malakas, puno ng kapangyarihan. "Ngayon anak, magsisimula ang ating tunay na laban." At sa gabing iyon, nagsimula ang pinakamadugong sagupaan sa baryo ng mga aswang. Nag-umapaw ang sigawan at iyakan ng mga bihag nang magsimula ang kaguluhan sa plaza. Ang mga aswang ay nagsilabasan ng kanilang mga tunay na anyo. Mga nagngangalit na panga, kumikislap na mga mata at mga kuko na mahahaba't matalim. Ang ilan ay nagkaroon ng mga pakpak na kasing itim ng gabi at lumipad upang harangin ang mga tumatakas. Si Dencio, nakatindig sa gitna, ay nagbukas ng maliit na bote ng langis at ipinahid ito sa krus na bakal. Nang itaas niya ito, sumiklab ang liwanag na tila apoy ng kidlat, dahilan upang umatras ang ilang aswang na halos masunog ang balat. "Igme, ilabas mo ang mga bihag. Ako ang haharang sa mga halimaw," sigaw ni Dencio. Hindi na nagatubili si Igme. Tinulungan niya si Miling na pangunahan ang mga bihag palabas ng plaza. Pinutol nila ang natitirang mga tali at inakay ang mga mahihina, habang ang mga may lakas pa'y tinuruan niyang magtulungan upang makatakas. Ngunit hindi ganoon kadali. 2 higanting aswang ang lumapag mula sa bubong ng bahay na bato. Hinarang ang daraanan ng mga bihag. Ang kanilang mga katawan ay matitikas at ang kanilang mga mukay puno ng galit at gutom. "Walang makakatakas," sigaw ng isa, sabay hampas ng kanyang malalaking kuko sa lupa na nag-iwan ng uka. Sa gitna ng plaza, napalibutan si Dencio ng 5 aswang. Pumailan lang ang kanilang nakakatakot na halakhak habang unti-unti silang lumalapit. Ngunit nanatiling matatag ang albularyo. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at binigkas ang orasyon. "O Diyos ng liwanag, bigyan mo ako ng lakas upang wasakin ang kadiliman." Sa isang iglap, nagningning ang kanyang agimat at naglabas ng matinding liwanag. 2 sa mga aswang ang napaatras, nagliyab ang kanilang balat. Ngunit ang 3'y mabilis na sumugod. Gamit ang kanyang krus, inundayan niya ng matinding hampas ang unang aswang, tinamaan sa ulo at napaurong. Ang pangalaway sinabuyan niya ng pulbos na asuge, dahilan upang ito'y magsisigaw sa sakit habang natutunaw ang balat. Ang pangatlo'y nakalapit at muntik na siyang maabot ng mga kuko,
Ngunit nakaiwas siya at mabilis na tinusok ang dibdib nito gamit ang krus. Sumigaw ito bago bumagsak at maging abo. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, alam niyang hindi siya magtatagal kung hindi makakaalis agad ang mga bihag. Samantala si Igme ay nakipaglaban din. Nang harangin ng dalawang higanting aswang ang kanilang daan, mabilis niyang inabot ang bote ng langis at ibinuhos ito sa isang basahan. Sinindihan niya ito gamit ang posporo at inihampas sa mukha ng isa. Sumigaw ito sa sakit habang nagliyab ang balat. Ngunit ang isa pang higante ay nakalapit at sinunggaban siya. Sa lakas ng kapit, halos madurog ang kanyang braso. "Igme!" sigaw ni Miling. Ngunit bago pa siya mapatay, bigla niyang naipasok ang krus na bakal sa bunganga ng halimaw. Napasigaw ito at bumuga ng usok at doon siya nakawala. Sa tulong ni Miling, sinugod nila ang mga bihag palabas ng daan. "Magtakbuhan kayo patungo sa kagubatan," sigaw ni Igme. "Doon kayo magtago hanggang makasunod kami." Nagsimulang magsitakbuhan ang mga bihag, ngunit hinabol sila ng mga aswang na may pakpak. Ang ilan ay lumilipad sa itaas, bumubulusok pababa para dukutin ang mga mahihina. Igme, hingal na hingal, ay tumakbo sa unahan at sumigaw ng orasyon na itinuro ng kanyang ama. "Sa ngalan ng liwanag, ako'y maging apoy laban sa dilim." Mula sa kanyang palad, biglang lumabas ang bughaw na liwanag na tila apoy at tumama sa isang aswang na lumilipad. Napaso ito at bumagsak, dahilan upang makatakbo ang mga bihag ng walang hadlang. Ngunit sa likod nila, naroon ang kapitan, galit na galit, bitbit ang isang mahabang sibat na yari sa buto. "Wala kayong takas." Itinapon niya ang sibat, tumama sa lupa at nagpasabog ng itim na usok. Natakpan ang daan ng mga bihag dahilan upang matigil ang kanilang pagtakas. Dumating si Dencio, sugatan ngunit matatag. Tumayo siya sa tabi ng anak at hinarap ang kapitan. "Hindi mo sila maaangkin, halimaw." Ngumisi ang kapitan, sabay bukas ng kanyang bibig na lumitaw ang mahahabang pangil. "Subukan mo, albularyo. Sa gabing ito, ikaw ang magiging alay." Sa isang iglap, nagsimula ang matinding sagupaan. Ang mag-ama laban sa kapitan at kanyang mga kawal. Habang nagsisigawan ang mga bihag at patuloy na naghahanap ng ligtas na daan, alam ni Dencio at Igme na ang labanang ito ang magpapasya kung sila'y makakatakas o magiging handog sa pista ng kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan, nagsalpukan ng liwanag at dilim. Si Dencio ay nakikipagbuno sa kapitan. Bawat hampas ng sibat ng halimaw ay kanyang sinusugpo gamit ang krus na bakal at orasyon. Si Igme na may patuloy na pinapangalagaan ang mga bihag, kasama si Miling na buo ang loob na tumulong. Ngunit sa biglaang paglisan ng usok, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Mula sa hanay ng mga aswang, may isang lalaki na lumapit. Hindi nakikibahagi sa kaguluhan, kundi nakatingin lamang kay Dencio. Ang kanyang balat ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi gaya ng iba. Hindi pulang nagliliyab, kundi may bakas ng awa at pagkatao. "Dencio," wika ng nilalang, mahina ngunit malinaw. "Huwag kang lalapit," sigaw ni Igme. Nakataas ang krus. "Sandali, Igme," pigil ng kanyang ama. "May kakaiba sa kanya." Ang nilalang ay lumapit pa, iniangat ang kanyang kamay na walang dala, tanda ng kapayapaan. "Ako si Salvio, isang aswang na matagal ng bihag ng sumpa. Ngunit hindi ko ginusto ang maging ganito. At ngayong gabi, nais kong tumulong sa inyo." Napatigil ang mag-ama. Sa gitna ng laban, isang kaaway ang biglang nagpakita ng kabutihan. Nanginginig si Salvio habang nagsasalita. "Alam ko kung nasaan itinatago ng Supremo ang kanyang lakas. Hindi niya iyon dala sa kanyang katawan.
kundi nakapaloob sa isang sisidlan ng dugo na itinatago sa ilalim ng altar. Sisidlan ng dugo? Tanong ni Dencio. Oo, dugo ng mga sanggol at dalaga na kanyang inialay sa nakaraang pista. Doon nakasalalay ang kanyang kapangyarihan. Hanggat hindi iyon nasisira, hindi ninyo siya matatalo. Nanlaki ang mga mata ni Igme. Kung ganon, iyon ang kailangan nating puntiryahin. Tama, sagot ni Salvio. Ngunit mag-ingat kayo. Ang sisidlan ay binabantayan ng mga nilalang na mas matindi pa kaysa karaniwang aswang. Mga tinatawag naming gabunan, mga tagapagbantay na hindi natutulog. Hindi agad naniwala si Igme. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo habang pinagmamasdan si Salvio. Bakit mo kami tinutulungan? Hindi ba't isa ka ring halimaw? Paano kami makakasiguro na hindi ito bitag? Yumuko si Salvio. Puno ng sakit ang muka. May asawa't anak ako noon. Mga tao sila. Ngunit nang sa pilitang isama ako ng Supremo, ako'y ginawang isa sa kanila. Hindi ko na muling nasilayan ang aking pamilya. Hangad kong matigil ang kasamaan na ito, kahit ang kapalit ay buhay ko. Tahimik na nakinig si Dencio. Sa kanyang loob, nadama niya ang bigat ng mga salita ni Salvio. Kung totoo ang sinasabi mo, wika ni Dencio, ikaw ang magiging susi ng aming tagumpay. Ngunit tandaan mo, kapag niloko mo kami, hindi kami magdadalawang isip na tapusin ka. Tumango si Salvio, buo ang loob. Mabilis silang nagtipon sa isang sulok, malayo sa sigawan at labanang nagaganap sa plaza. Dito ay binuo nila ang plano. Dencio ang haharap sa kapitan upang hindi nito mabantayan ang altar. Igme at Miling, kasama ang ilan sa mga bihag na may lakas pa, ay dadaan sa silong ng bahay na bato upang subukang pasukin ang ilalim ng altar. Salvio ang gagabay sa kanila patungo sa sisidlan ng dugo. Kapag nasira natin ang sisidlan, paliwanag ni Salvio, hihina ang Supremo. Doon kayo magkakaroon ng pagkakataon. Ngunit bago sila lumisan, tumigil si Salvio at tumingin kay Igme. Ngunit maghanda ka, bata, ang mga gabunan, hindi sila basta-basta. Sila'y mga aswang na isinilang para magbantay. Hindi sila umaatake ng tao para kumain. Ngunit ang lakas nila'y higit pa sa kapitan nyo. Napalunok si Igme. Ngunit sa halip na matakot, pinatatag niya ang loob. Kung iyan ang kailangan naming harapin para mailigtas ang lahat, gagawin namin. Muli silang naghiwa-hiwalay. Si Dencio ay sumugod sa plaza upang ipagpatuloy ang laban kontra kapitan at mga kawal. Si Igme, Miling at Salvio na may dahan-dahang pumasok sa lagusan patungo sa ilalim ng altar. Habang bumababa sila, lalong lumalakas ang amoy ng dugo at panis na laman. Ang mga pader ng lagusan ay may ukit ng mga kakaibang simbolo at ang sahig ay basa ng pulang likido. At doon, mula sa kadiliman, may narinig silang mabibigat na yapak, hindi ordinaryo, kundi mabigat at umaalingaw-ngaw, na tila ba galing sa mga nilalang na hindi na tao. Dumating na sila, bulong ni Salvio. Ang mga gabunan. Sa ilalim ng altar, lalong dumidilim ang paligid. Ang liwanag na dala ni Igme mula sa kanyang bote ng langis ay halos hindi sapat upang maaninag ang lagusan. Ang sahig ay basa ng dugo at ang mga dingding ay puno ng ukit ng mga simbolo ng kadiliman. Kasama niya si Miling, mahigpit ang kapit sa kanyang braso, at si Salvio, na halatang kinakabahan ngunit buo ang loob. Ang bawat hakbang nila ay may kasamang kaluskos na tila may kasabay na umaaligid sa kanila. At mula sa kadiliman, lumitaw ang dalawang nilalang na hindi may paliwanag ang anyo. Ang gabunan. Ang una ay dambuhalang lalaki, halos kasing laki ng poste ng bahay. Ang balat nito ay kulay abo at ang mga mata ay kumikislap sa pula.
Ang mga braso'y mahaba at puno ng galos at sa bawat paghingay may lumalabas na usok mula sa bibig. Ang pangalawa na may mas payat ngunit mas nakakatakot. Ang kanyang ulo ay mahaba, may matutulis na ngipin na tila hindi nauubos. Sa kanyang mga balikat ay nakapulupot ang mga uring parang ahas, gumagalaw at humihis. Sila ang mga gabunan. Bulong ni Salvio, nanginginig ang tinig. Mga bantay ng sisidlan ng dugo. Hindi sila tao, hindi rin karaniwang aswang. Sila'y isinilang upang pumatay. Biglang sumugod ang dambuhala. Sa isang hampas ng kamay, muntik nang madurog si Igme kung hindi siya nakatalon. Nayanig ang buong lagusan at ang mga bato sa kisame ay nagsipagbagsakan. Agad niyang inilabas ang kanyang krus, isinawsaw sa langis at isinindihan ito. Sa kislap ng bughaw na apoy, sumugod siya at hinampas ang braso ng halimaw. Napasigaw ito, ngunit hindi napatumba. Sa halip, lalo itong nagngalit. Samantala, si Miling ay sinunggaban ng payat na gabunan na may ahas sa balikat. Kumapit ito sa kanya, pilit na sinisipsip ang kanyang lakas. Agad siyang sumigaw, "Igme, tulungan mo ako." Ngunit mabilis na kumilos si Salvio. Sa kabila ng pagiging aswang, tumalon siya at sinunggaban ng halimaw. Gamit ang kanyang sariling kuko, sinaksak niya ang mga ahas at pinunit ang balat ng gabunan. "Hindi mo sila makukuha," sigaw ni Salvio habang nagdurugo ang kanyang mga braso. Nakita ni Igme ang pagkakagulo at napagtanto niyang hindi sapat ang ordinaryong laban. Mabilis niyang isinara ang kanyang mga mata at naalala ang orasyong itinuro sa kanya ng ama. Isang dasal na hindi pa niya kailanman sinubukan. "Liwanag ng langit, apoy ng katarungan, pumasok ka sa aking katawan at wasakin ang dilim." Mula sa kanyang palad ay sumiklab ang matinding apoy, hindi bughaw, kundi kulay gintong liwanag. Nang muli niyang binuksan ang kanyang mga mata, ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng liwanag na tila apoy. Sumugod siya sa dambuhalang gabunan. Sa isang hampas ng krus na naglalagablab, tinamaan niya ang dibdib ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito habang nasusunog mula sa loob hanggang sa bumagsak itong abo. Ngunit sa kabilang panig, nahihirapan si Salvio. Ang payat na gabunan ay malakas pa rin at unti-unti siyang dinudurog. Nakita ni Igme ang panganib at akmang tutulong, ngunit sumigaw si Salvio, "Huwag kang lalapit, tapusin mo na ang misyon." At sa huling lakas ni Salvio, isinilid niya ang kanyang mga kuko sa dibdib ng gabunan. Sabay sabog ng kanyang sariling katawan, gamit ang likas na sumpang dala ng kanyang pagkaaswang. Umalingaw-ngaw ang pagsabog at kasama nito ay nadurog ang gabunan sa alabok. Napatulala si Igme at Miling. Bakit niya ginawa yon? Umiiyak na tanong ni Miling. Dahil gusto niyang maputol ang sumpa, sagot ni Igme, nanginginig ang boses. Matapos mapatay ang mga gabunan, natagpuan nila ang silid kung saan nakalagay ang sisidlan. Isa itong malaking banga na kulay itim, nakaukit ang mga simbolo ng kadiliman at umaapaw sa pulang likido na kumukulo na parang buhay. Lumapit si Igme, hawak ang kanyang krus na naglalagablab. Ngunit bago niya ito wasakin, napahinto siya. Ramdam niya ang matinding enerhiya na galing sa sisidlan, parang sinusubukang pasukin ang kanyang isipan. "Igme," wika ni Miling, hawak ang kanyang kamay. "Kaya mo yan. Ikaw lang ang makakawasak niyan." Muli niyang inalala ang mukha ng kanyang ama, ang mga bihag na naghihirap at ang kanyang ina na pinaslang ng mga aswang noong bata pa siya. Pinatatag niya ang loob at buong lakas na inihampas ang krus sa sisidlan. Sa iglap na iyon, sumabog ang sisidlan ng dugo. Ang pulang likido ay nagliyab at nagmistulang apoy na kumain sa mga ukit ng kadiliman sa paligid.
Umalingaw-ngaw ang malakas na dagundong at ang buong baryo ay nayanig. Sa plaza, naramdaman ng Supremo ang pagkawala ng kanyang lakas. Napasigaw siya sa galit at lahat ng mga aswang ay biglang nanghina. Samantala, sa ilalim ng altar nakatayo si Igme, pawis na pawis, ngunit buo ang loob. Ama, tapos na. Ngayon, ikaw na ang bahala sa Supremo. Sa ibabaw ng plaza, naramdaman ng lahat ng aswang ang dagundong na nagmula sa ilalim ng altar. Nayanig ang lupa at ang mga sulo na kulay berde ang apoy ay isa-isang nagpatay. Napalitan ng asul na liwanag na tila apoy ng langit. Ang Supremo, nakatayo sa gitna, ay napasigaw ng ubod ng lakas. Ang kanyang balat na dating kumikislap sa pulang enerhiya ay nagsimulang mangitim at manghina. Hindi! Ang aking sisidlan! Sino ang naglakas loob na wasakin iyon? Lumapit ang kapitan, sugatan matapos ang laban kay Dencio. Supremo, ang mga dayo, ang mag-ama, sila ang may kagagawan. Nagngangalit ang Supremo, ang kanyang mga matay nagapoy ng mas matinding galit. Ngunit kasabay ng kanyang galit ay ang pagbagsak ng kanyang lakas. Si Dencio, sugatan ngunit matatag, ay nakatindig sa harap ng Supremo. Ang krus niyang bakal ay nababalutan ng bughaw na liwanag mula sa kanyang agimat. Supremo, sigaw niya. Sa ngalan ng liwanag at ng mga inosenteng pinaslang ninyo, ngayong gabi ay tatapusin ko ang inyong kasamaan. Ngumisi ang Supremo kahit nanginginig ang katawan. Albularyo, akala mo ba'y matatalo mo ako? Kahit wala ang sisidlan, ako'y may lakas pang natitira upang durugin kayong lahat. Sa isang iglap, ang katawan ng Supremo ay lumaki. Ang kanyang mga kuko'y humaba na parang espada at ang kanyang mukha ay nagmistulang halimaw na hindi na maihahambing sa tao. Sumugod siya kay Dencio at nagsimula ang huling laban. Unang hampas ng Supremo, muntik nang mapunit ang dibdib ni Dencio. Ngunit mabilis siyang nakaiwas at sinabuyan ng pulbos na asoge ang mukha ng halimaw. Napasigaw ito, ngunit agad ding bumawi at sinuntok ang lupa, dahilan upang mabiyak ang plaza at muntik mahulog si Dencio. Sa di kalayuan, dumating si Igme at Miling. Hingal na hingal mula sa ilalim ng altar. Nang makita nila ang kanilang ama, agad silang sumugod upang tumulong. Ama! Sigaw ni Igme. Wasak na ang sisidlan, tapusin na natin siya. Ngumiti si Dencio kahit sugatan. Anak, ngayon ay panahon mo upang ipakita ang lakas na nasa iyo. Sabay silang sumugod. Si Igme, dala ang gintong apoy mula sa kanyang orasyon at si Dencio, hawak ang krus na kumikislap. Itinaas ng Supremo ang kanyang mga kamay at naglabas ng itim na enerhiya na tila usok na may mga aninong gumagapang. Sa bawat dampi ng usok ay nadudurog ang mga bato sa paligid. Ngunit bago pa sila lamunin ng dilim, sabay na sumigaw ang mag-ama. Liwanag ng langit, apoy ng katarungan, patayin ang dilim. Mula sa kanilang mga palad ay lumabas ang bughaw at gintong apoy, nagsanib sa gitna at tumama sa katawan ng Supremo. Napasigaw ang halimaw, nanginginig sa sakit habang sinusunog ng liwanag ang kanyang laman. Ngunit hindi pa siya tuluyang natalo. Sa huling lakas, sinunggaban niya si Dencio. Tinusok ng kanyang matalim na kuko ang balikat nito. Napasigaw si Dencio, bumagsak sa lupa. Ama! Sigaw ni Igme, halos mawalan ng pag-asa. Ngunit bago siya tuluyang mawasak ng Supremo, inilabas ni Dencio ang kanyang natitirang pulbos ng asoge, isinampal sa mukha ng halimaw, sabay dasal ng huling orasyon. Sa ngalan ng may kapal, ako'y maging sandata ng liwanag. Mula sa kanyang dibdib ay sumabog ang malakas na liwanag at sabay na sumugod si Igme, itinarak ang kanyang nagliliyab na krus sa puso ng Supremo.
Umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ng Supremo. Ang kanyang katawan ay nagliyab, unti-unting nagkadurog-durog na parang abo. Ang mga natitirang aswang sa baryo ay nagsipagsigawan ng hina at isa-isang bumagsak na parang natanggalan ng kaluluwa. Sa wakas, ang baryo na minsang nababalot ng dilim ay natakpan ng bughaw na liwanag ng langit. Ang mga bihag ay nagsipagtakbuhan palabas ng kanilang pagkakakulong, humahagulgol ngunit puno ng pasasalamat. Si Igme ay lumuhod sa tabi ng kanyang ama, hawak ang sugatan nitong katawan. "Ama, tapos na, natalo na natin siya." "Oh, anak," mahina ang tinig ni Dencio. "Ngunit tandaan mo, hindi dito nagtatapos ang ating misyon. Marami pang baryo ang biktima ng dilim at kailangan nila ng mga albularyong tulad natin." Naluha si Igme, sabay yakap sa kanyang ama. Habang naglalaho ang abo ng Supremo sa hangin, dahan-dahang bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tahanan na dati puno ng simbolo ng dilim ay isa-isang nawalan ng marka at ang mga sulo ay nagpatay. Si Miling ay lumapit sa kanyang kapatid na nakaligtas, sabay hagulgol ng tuwa. Ang mga bihag naman ay nagsama-sama, nagsimula ng maniwala na sila'y ligtas na. Ngunit sa kanilang lahat, tanging isa lamang ang hindi na bumalik. Si Salvio, ang aswang na tumulong at nagbuwis ng buhay. Ang kanyang abo ay dinala ng hangin, tila tanda ng kanyang paglaya mula sa sumpa. Pagkatapos ng pagputok ng liwanag at tuluyang pagkawasak ng Supremo, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang dating mga halakhak at sigaw ng mga aswang ay napalitan ng mga iyak ng mga taong nakaligtas. Ang dilim na nakabalot sa lugar ay tila nawaglit at ang hangin ay muling naging magaan. Wala na ang amoy ng dugo at bulok na laman. Si Igme, pawis na pawis at nanginginig pa, ay agad na lumapit sa kanyang ama. Bagamat sugatan, si Dencio ay nanatiling matatag, pinipilit na bumangon. "Ama, kailangan mong magpahinga," ani Igme. "Hindi pa, anak," sagot ni Dencio habang nakahawak sa balikat ng kanyang anak. "Hindi pa tapos ang ating tungkulin. Ang mga bihag ay dapat nating mailigtas at maiuwi sa kanilang mga pamilya." Sa isang lumang bahay malapit sa plaza, natagpuan nila ang huling mga bihag, mga nakagapos pa rin, nanghihina at halos wala ng malay. Pinunit ni Igme ang kanilang mga tali habang si Miling ay tumulong sa pagbibigay ng tubig mula sa isang tapayan. Ang mga bata ay umiyak ng marahan, yakap ang kanilang mga ina. Ang matatanda na may napaluhod at paulit-ulit na nagpasalamat. "Salamat, salamat sa inyo," wika ng isang matandang babae. "Akala namin ay katapusan na namin." Si Dencio ay lumapit, inilabas ang kanyang halamang gamot at langis. Isa-isa niyang pinahira ng sugat ng mga bihag, sabay bulong ng mga orasyon. Unti-unting bumalik ang kanilang lakas at ang iba'y muling nakalakad. Habang nagtitipon ng mga nailigtas, napatingin si Igme sa lugar kung saan nagbuwis ng buhay si Salvio. "Kung wala siya, hindi natin maaabot ang sisidlan," bulong ni Igme, may bahid ng lungkot. Si Miling ay lumapit at hinawakan ang kamay niya. "Tama ka, siya'y isang aswang, ngunit higit pa siyang naging tao kaysa sa marami sa atin. Ang kanyang sakripisyo ay hindi natin malilimutan." Sa harap ng lahat, nagdasal si Dencio para kay Salvio, isang panalangin ng paglaya para sa isang kaluluwang matagal ng biktima ng sumpa. Kinabukasan, nang sumikat ang araw sa kauna-unahang pagkakataon sa baryong iyon, nagsimulang maglakbay ang lahat ng mga nailigtas. Ang ilan ay mahina pa rin, ngunit sa tulong ng iba, nakalakad sila palabas ng baryo.
Si Igme ang nasa unahan, bitbit ang sulo na naglalagablab sa bughaw na apoy bilang gabay. Si Dencio, bagamat sugatan, ay nasa gitna, sinisiguro na walang maiiwan. Si Miling at ang kanyang kapatid naman ay magkahawak kamay, tuluyang malaya mula sa kamay ng kadiliman. Sa kanilang paglabas, unti-unti ring naglaho ang baryo. Ang mga bahay ay gumuho, ang plaza ay nawasak, at ang altar ay bumagsak na parang abo. Para bang ang mismong lugar ay isinama ng Supremo sa kanyang pagbagsak. Ama, bulong ni Igme, parang naglaho na ang buong baryo. Oo, anak, sagot ni Dencio, sapagkat ito'y hindi para sa mga tao. Isa itong pugad ng kadiliman na hindi na muling babangon. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating nila ang unang baryo ng mga tao. Nang makita sila ng mga residente, napaiyak ang marami, lalo na ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at ngayoy muling nasilayan ang mga nawawala. Nag-iyakan, nagyakapan, at ang mga balita ng pagliligtas ay kumalat na parang apoy sa hangin. Mga albularyo, kayo ang naging ilaw sa aming dilim. Wika ng isang lalaki habang lumuhod kay Dencio at Igme. Ngunit ngumiti lamang si Dencio at itinuro ang langit. Hindi kami, kundi ang may kapal. Kami ginamit lamang bilang kanyang kasangkapan. Habang nakikita ni Igme ang mga pamilya na muling nagkakasama, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataong nadama niya na ang kanilang misyon bilang albularyo ay higit pa sa paggagamot. Ito ay pagliligtas ng kaluluwa at pagkakaisa ng tao laban sa dilim. Ama, wika niya, handa na akong ipagpatuloy ang ating tungkulin. Kahit saan tayo dalhin ng kapalaran, hindi ko na iiwan ang laban. Mabuti anak, sagot ni Dencio, nakangiti kahit sugatan. Sapagkat habang may kadiliman sa mundo, kailangan palaging may liwanag na lalaban. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay kasama ang mga bihag na kanilang nailigtas, dumating ang oras upang muling makabalik sina Dencio at Igme sa kanilang sariling baryo. Ang mga tao roon ay sabik na makita silang mag-ama, sapagkat matagal silang nawala at kumalat na rin ang balitang sila ang tumapos sa baryo ng mga aswang. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga kapitbahay na may hawak na mga sulo at mga bulaklak. Ang mga mata ng lahat ay nagliliwanag, puno ng pag-asa at paghanga. Narito na sila, ang ating mga tagapagtanggol, sigaw ng isang matandang lalaki. Nag-iyakan ang ilan, nagmano sa kanila, at inialay ang pagkain bilang pasasalamat. Ngunit si Dencio, kahit sugatan at pagod, ay itinuro lamang ang langit. Hindi kami ang dapat purihin, kundi ang may kapal. Kami mga alipin lamang ng kanyang kalooban. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang maliit na kubo, magkatabi ang ama at anak. Ang paligid ay tahimik, tanging mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Ama, wika ni Igme, ngayon ko lang tunay na naunawaan ang ating tungkulin. Hindi lamang tayo mga manggagamot ng sakit, kundi mga tagapagtanggol ng mga inosente laban sa dilim. Gumiti si Dencio, pinisil ang balikat ng anak. Tama ka, anak. At masaya akong nakikita kong handa ka na. Ang ating angkan ng mga albularyo ay hindi nabubuhay para sa sarili. Nabubuhay tayo upang maging liwanag sa iba. At ngayong nakita ko ang iyong tapang at lakas, alam kong kaya mo na akong palitan sa hinaharap. Naluha si Igme, ngunit ngumiti rin. Huwag mong sabihing iiwan mo ako, ama. Marami pa tayong laban na magkasamang haharapin. Oo, anak, sagot ni Dencio. Hanggat kaya ng aking katawan, makakasama mo ako. Bago sila natulog, nag-alay sila ng panalangin para kay Salvio.
ang aswang na tumulong at nagbuwis ng buhay upang mailigtas ang lahat. Sa kanilang dasal, naramdaman nila ang malamig na hangin na dumampi sa kanilang pisngi, tila isang tanda na ang kanyang kaluluwa ay malaya na at nakahanap ng kapayapaan. Maging halimbawa ka sana sa lahat, bulong ni Igme, na kahit nasa dilim, may pagkakataon pang mamili ng tama. Kinabukasan, dumating ang mga tao mula sa karatig baryo upang magpasalamat. Ang ilan ay nagdala ng bigas, ang iba na may prutas at gulay bilang alay ng pasasalamat. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang mga puso ay puno ng paniniwala na mayroong mga albularyong handang magtanggol sa kanila. Si Dencio at Igme ay tumanggap ng kanilang pasasalamat, ngunit pinaalalahanan silang lahat. Huwag kayong mabuhay sa takot, magtiwala kayo sa liwanag, at huwag hayaang manaig ang dilim sa inyong puso. Kapag nagkakaisa ang tao, hindi kayang lamunin ng kahit anong halimaw. Habang nakatanaw sa bukirin kinagabihan, nag-usap muli ang mag-ama. Ama, wika ni Igme, ano na ang susunod na gagawin natin? Anak, sagot ni Dencio, marami pang baryo ang nangangailangan ng tulong. Ang balitang ito'y kakalat at darating ang panahon na muling susubukin ng dilim ang sangkatauhan. At kapag dumating ang araw na iyon, dapat ay handa tayong lumaban. Ngumiti si Igme, hawak ang kanyang krus na ngayoy may bahid ng gintong apoy. Kung ganon, ama, saan man tayo dalhin ng kapalaran, handa akong sumama. Mula sa araw na iyon, ang pangalan ni Dencio at Igme ay naging alamat sa iba't ibang baryo. Sila ang mag-ama na nagpunta sa pugad ng mga aswang, nagbalat kayo bilang mga naliligaw, at iniligtas ang mga bihag na inihahanda para sa pista ng kadiliman. At bagaman natapos na ang laban sa baryong iyon, alam nilang marami pang dilimang naghihintay. Ngunit hindi sila natakot sapagkat dala nila ang liwanag ng kanilang pananampalataya, ang lakas ng kanilang lahi at ang tapang ng isang mag-ama na handang magsakripisyo para sa kaligtasan ng lahat. Sa kanilang pag-uwi, ang kanilang kwento ay naging paalala. Habang may albularyo na handang lumaban, hindi kailanman magtatagumpay ang dilim. Wakas.